Ay, magandang gabi ho mga friend. Napanood niyo ba yung impeachment trial na naman ito si Sara? Puta. Alam niyo, baka bago matapos to, kung ano tong, saan pupunta tong trial na to. Eh baka ma-hospital ako. Losartan na naman. Putik yan, no? Pakinggan natin yung konting pag, pagtatanong ni Congressman Luis Tro kay Melvin Matibag. Tapos mamaya, bigyan tayo ng ano. Lilinaw kaugnay ng pattern of violence. Ngayon, puntahan natin ang gravity at seriousness ng banta. Mr. Witness, ano ang inyong sinuri kung mayroon man kaugnay ng gravity at seriousness ng banta? Unang-una na po rito kung sino yung pinagbantaan, sino yung sinabing papatayin. At dito po natin makikita na dalawang pinuno ng dalawang sangay ng ating gobyerno, ang dating speaker at ang Pangulo ng Pilipinas ang pinagbantaan, kasama na rin po ang unang ginan. Kaya para sa amin po ay mabigat at seryoso po ang pagbabantang ito. Bukod sa nabanggit mo na pinuno ng dalawang malalaking sangay ng gobyerno ang pinagbantaan, ano pa ang inyong sinuri kung mayroon man? Mismong ang Vice Presidente na po ang nagsabi na paulit-ulit na no joke, no joke. At pati pag tiningnan po natin yung kanya pong press conference noong November 23, 2024, makikita natin sa kanya na seryoso ang kanyang pagsasabi nito. Bukod dito sa binanggit mo na sinabi ng Vice Presidente, no joke, no joke. Ano pa kung mayroon man ang sinuri mo kaugnay ng gravity at seriousness ng banta? Tinignan po natin yung mga kanina katulad ng video noong October 18 at yung pong kanyang video noong November 23 at nasundan pa po ito noong November 26 na sinasabi niya at kinukumpirma na seryoso ang kanyang pagbabanta at siya ay meron ng kinausap at pumayag para patayin ang Pangulo ng Pilipinas. Bukod sa nabanggit mong tatlong video, ano pa kung mayroon man ang iyong... Ama na ho yan, napakahaba po niyan. Hanggang ngayon yata, meron pa yan. Nagtanong pa yung mga kagalunggalang ng mga senador, judges, kay Matibag. Parang ang magiging sentensya kay Sara dito, bitay eh. Ha? Ano ba? Napakasimple nito, kaya lang, bakit ayaw ninyong obligahin dito si Sara Duterte na pumunta? Siya lang makakasagot niyan. Grabe, ano po tayo. Meron na raw lead si Director Matibag kung sino yung kausap ni Sara Duterte para pumatay kito sa tatlo. Ganun lang ba kadali yun? Meron na raw lead dahil yung mga agent confidential daw, ayaw sabihin ko sabi nito si Director Matibag, baka raw mabulilyaso yung kanilang mga. Sabihin na natin naturo mo si Kabise. Yung ba si Kabise? Siya ba ang kinausap? Sabi nung intelligence. Anong gagawin nyo? Yun na lang tanong dun. Ano gagawin nyo? Natukoy ninyo ng mga intelligence, sabi nyo. Yung intelligence nyo, napag-alaman na si Kabisiraw ang kausap ni Inday para pumatay dito kay PBBM sa asawa niya sa pinsan niya. Uli nyo si Kabise dahil tinuro ng NBA agent nyo. Ayon sa kanilang si Kabise nga ang kausap. Uli si Kabise. Anong ebidensya nyo ngayon na si Kabise nga ang kausap ni Inday? Kabise, ikaw pala kausap ni Inday, ha? Hindi ho, sabi ni Kabise. Mapipilit niyo bang umamin si Kabise na siya ang kausap ni Inday para pumatay? Ang tanging makakapagsabi lang talaga dyan, si Inday, kung sino yung kausap niya. Para kayong naghahanap ng karayom sa damo. Sa totoo lang. Oo. Di ba, mga friend? Tanging si Inday lang ang dyan.
Ngayon, dito tayo. Ang pinag-uusapan lang dito, kung karapat dapat pa ba ito si Inday sa kanilang pag-uugali na manatiling Vice Presidente ng Pilipinas. Pakita niyo yung video. Pwede na kayo mag-decision dyan eh. Sa video pa lang eh. Oh. Pinakita yung video. Sinapak-sapak ni Inday yung sheriff. Sapak ni Inday. Tama ba yon? Hindi. Dahil tumusunod lang yung sheriff sa dapat noon pa talaga natanggal niya si Inday sa pagka-public servant eh. Doon pala sa yung mayor niya sinapak-sapak niya, tanggal na, wala naman nagsampa ng kaso. Wala naman nagsampa ng disbarment. Eh, abogado siya eh. Kaya, wala akong ano talaga eh, saan ka pupunta? Ayaw umandar ang batas pagdating sa Duterte. Kanina nagtanong si Tulpo. Erwin Tulpo ba yun? Rapi Tulpo. Alam niyo ba tungkol doon sa teacher? Kasi may nag-post, di ba? Teacher. Magbibigay daw siya ng 50 million kung sino makakapatay kay Duterte. Warrantless arrest yun, dinakip. Sabi ni Tulpo, bakit ito? Nagbanta. Hindi nyo, parang, ibig sabihin ni Tulpo, iba yung ordinaryo, iba yung may pera, yun ang gusto niya tukuyin eh. Hindi makasagot si Matibag, hindi pa ikaw direktor dun. At saka yun nga raw, napalaya yun. Napalaya yung tao. Pero nadakip parang aso talaga. Di ba? Nakaposas eh. Nasa likod pa yung pagkakaposas, hindi sa harap eh. Sa likod eh. Hindi ho maintindihan mga boss. Kung anong ayaw umandar eh. Totoo lang, ayaw umandar. Ayaw umandar. Si Basti na lang, Pinakita rin yung mukha ni Basti kanina. Ang kailangan lang namin, ang ulo ni Bongbong Marcos. Asan ng DILG na nakakasakop dyan? Hindi mo pwede patawag yan? Anong pinagangangaknak mo dyan, bugok? Pwede mong tanggalan ng ano yan eh, suspindihin yan eh. Under ng DILG, di ba? Ni John Wick. Asa na yung sagot? Doon sa pagtatambak, ginambaso na yung tapat ng sumagot ba? Wala rin. Ng DNR. Binigyan ng notice to answer within 5 days kung bakit nag-utos siya gawin. Wala rin sagot. Wala talaga. Anong? Anak ng puto. Oy, may nakabalita. Ito daw si Topacio at saka ito si Suntay. Disbar na raw. Ayaw, nasa balita. Hindi ko alam kung totoo. Napanood ko rito na-disbar daw dahil doon sa Kamanyakan eh. Disbar. Mantala to si Sara Duterte, sinapak-sapak yung sheriff, pinagmumura yung presidente, pinagbantaan yung buhay ng presidente. Hindi na didisbar. Ang nag-file pa ng para disbarment niya si Gadon. Dahil bakit nga raman si Gadon nagmumura lang siya, dinisbar siya. Mantala ito si Sara Duterte, pinapapatay, hindi pa rin nadidisbar. Tsaka ito si Digong, nasa dahil pinatay, meron pa award si Digong. Nandun sa dahig, nakakuha pa ng award. Mga friend, hindi ho maayos. Hindi ho gumagalaw. Mga boss, masakit maisipin ganun na nangyayari. Asa na yung pinasusukong baril ni Bato? Ilan lang yata sinuko, karaming baril ni Bato. Yung mga baril nila Kibuloy, asan? Hindi pa dapat yan, tanggalin yung mga ano niyan eh. Dahil iba ang galaw eh. Makikipagpatayan talaga eh. Diba? Ang daming baril ni Digong. 300 ang kanyang pinapapilan bago siya daw bumaba at yan diba? Diba? Yung tungkol sa naging pasya naman
Cayetano nito si Chis Escudero. Hindi raw pwedeng pakialaman yung dollar account. Yung peso account lang daw. Oh. Yun ang pinagdidibatihan kanina sa mainstream media. Sabi naman ng ano, bakit ganun? Pero si Attorney Igon Cayosa, hindi siya sang-ayon sa naging desisyon ni Chis Escudero na hindi pwedeng hindi pwedeng pakialaman ng dollar account. Kung ganun nga naman kahit yung ninakaw ko, ipaka-convert ko sa dollar. Pag nagnakaw ako, convert sa dollar, dideposit ko sa dollar, hindi pwedeng pakialaman. Tama rin naman, di ba? Bakit ganun? Pero to si Chis Escudero, mga friend, hindi basta, palagi ko, nahihirapan din to nahihirapan lang din to. Binabalansi lang niya yung mga desisyon niya Hindi siya pwedeng magdesisyon talaga ng palpak. Nakatutok sa kanya, ang daming magagaling na abogadong nakatutok sa mga gagawin niyang desisyon. Baka magaya naman siya sa Portwit. Yung Portwit, garapal Dito, pag naggarapal na naman siya rito, talagang hindi ko na alam kung anong mangyayari. Sa ngayon, medyo malagihay pa yung mga desisyon ni itong si Cayetano Pinayagan niya yung masupwena yung mga bank accounts, mga so. Pero hindi pwede yung dollar account. Kaya sabi ni Igon Cayosa kanina, bakit hindi pa pwede yun Anong doon? May kapangyarihan sila na ganun. Saka si Corona nga, di ba, sa dollar account siya nadali. Yung dollar account niya, doon siya nadali. Di ba, hirap. Ito lang, sobrang, itong grave threat at inciting to sedition to. Maski nawala na si Sara dito pwede na nilang desisyonan to bilang mga tsaka hindi nga, ang pinag-uusapan lang halos dito kung pwede pa siya, dapat siya manatili bilang pangalawang pangulo. Kung siya ay fit, may sayad na, may tama sa utak, marami nang nagsasabi, may tililing, mantaki mo, pumunta sa Senado, nagtalumpati lang, Ito, ewan kung paano nakuha to. Parang dinidiktahan pa siya Ma'am, no questions No questions. Ako, ano na naman sabihin mo? Okay, we're rolling, no questions. Yeah, sadly, sad. Siya may kasalanan sa ganyan ng questions daw. Yes, so my statement is, In this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded, but I'm proud. Okay, maraming salamat. Thank you po everybody. Maraming salamat. Ma'am, no questions No questions. Ako, ano na naman sabihin mo? Okay, we're rolling, no questions. Yeah, sadly, sad. Sabi nung babae, ma'am, we will take no question, no question, no? Sadly, no? Parang may sayad. Yun lang sinabi niya, di ba? Sa Senado ho yan. Tapos presidente tatakbuhin. Tsaka yun nga ba? Itong mga senador, di ba? Tama, yun lang papakita yung video. Anong tawag niyo dyan? Ba't ang daming, hanggang ngayon pinagkita-usapan yun? Tama ba na ganyan ang isang vice-presidente, ganyan ang klaseng, di ba? Pwede na siya mag-decision na talagang i-convict na ipinipilit nito mga defense na hindi threat yung ginawa ni Sara. Ano tawag niyo ron? Trick or treat? Anong tawag niyo sa ginawa ni Sara? O kayo mga abogado, yung mga nanay dyan, abogado ni Sara, ano tawag niyo doon sa ginawa ni Sara? Kung hindi yung threat. Tingin. Pumausap na nga ng tao. And he said yes. Huwag mo silang tigilan hanggang hindi mo sila mapatay
O, sabi ni Sara, di ba? Oh. Anong ano doon? Anong doon ako na ano mga boss eh. Huh? Anong pinag-uusapan? Pinipilit nung ano na hindi threat. Nung defense. Eh ano tawag doon? Mga papamura ka, putang ina. Ano tawag doon? Nanlilisik pa yung mata. Pinagmumura pa yung ano. Oh. Hindi na dapat umabot dito yan eh. Sa Senado. Nung nagtatakdak si Sara, pinatatawag na siya ng NBI. Hindi siya pumunta. Dahil nga, yun nga, para makausap ng NBI siya. Yung Princess Maui ba yun, na nakausap niya, na papatay daw siya, mga ganun ganito, mag-ingat. Ano lang putang ina. Paulit-ulit na lang tayo. Pinatatawag na NBI para kausapin sila para malaman kung sino nga yung sinasabi nilang papatay kay Sara. Na ayon kay Sara, ang nasa tuktok ng Princess Maui, ang nagpapatay kay Sara, sila Bongbong Marcos. Ang ina, paulit-ulit, putang inang ano to, ano ba to? Ang hirap sa korte ng mga friend. Tang ina, no? Mabuti sana kung libre yung puta. Ang gumagastos niya sa putang inang hearing na yan. Gobyerno. Biglag palagay mo na nga 25 million na lang. Isang araw yan, putang inang yan. Ano yan? Bukas may continuation pa. Dahil cross-examine, rebuttal, rebote, putang inang ano ba? Putang inang yan. Objection, objection. Puta. Anak ng putang ina, oo. Pero yung naging decision tignan yung decision ni Jesus Cordero, Pinayagan niya na masupwe na yung mga ito, pero hindi yung dollar account. O, may question. Pero tinitimpla niya di ba? Tinitimpla niya Ayaw na niya maulit siguro yung nangyari sa kanya doon sa Portweet. Ayaw niya sigurong mangyari yun, oo. Yung ba masyadong garapal ang mga desisyon niya. Yung Portweet talagang garapal na garapal. Sinuka siya ng alma mater niya na UP. Sinuka siya, di ba? Simpleng Portweet, hindi mo maintindihan. Abogado ka, di ba? Iniba mo yung meaning ng Portweet na matagal ng ganito. Oh. Erwin Tulfo, tingin na rin kay Cayetano, baliw. O, pakinggan nyo. Diferensya sa pag-iisip. I think he started. May diferensya sa pag-iisip. Sabi ni Erwin Tulfo, si Cayetano lang may diferensya sa pag-iisip. Oh. Kausap siya ni Idol Christian Esguerra. May diferensya sa pag-iisip ng putang ina. Talagang meron na eh. Wala sisabi. Parang si Sara din. Situation nung mapapatalsik siya as Senate President. Nag-iba ng takbo ng isip ni Senator Alan. Kaya nga, kahapon, pinagdarasal ko na lang na sana bumalik pa sa katinuan. Tingnan mo, pati postura niya. Hindi na nag-aahit. Hindi mo na maintindihan. Nagdadasal na siya bumalik sa normal na pag-iisip. Loko rin to si Erwin Tulfo, no? Hindi na raw nag-aahit, hindi mo na raw maintindihan. Baka mamaya, mabanggit mo ba? Minsan, yung bibig nito si Erwin Tulfo, malupit din eh. Baka hindi na rin nagpapalit ng brief. Erwin. Parang akala mo, taong grasa na. Yung mga forma niya, hindi, pati yung mga pananalita niya, parang out of the blues, biglang nag-i-snap na lang ng ganun. So, intindihin nila siguro doon sa mga nakikinig sa programa mo ngayon, Christian. Let's just pray for Senator Alan Cayetano for his speedy recovery. Kasi I believe baka nagkaroon ng nervous breakdown, matanggal siya 2 weeks lang. Very short-lived ang kanyang pagiging Senate President. Siguro pagdasal na lang natin, diferensya sa pag-iisip.
I think he started this actuation nung mapapatalsik siya as Senate President. Nag-iba ng takbo ng isip ni Senator Alan. Kaya nga, kahapon pinagdarasal ko na lang na sana bumalik pa sa katinuan. Tingnan mo, pati postura niya, hindi na nag-aahit, di mo na maintindihan. Parang akala mo, taong grasa na. Yung mga forma niya, hindi, pati yung mga pananalita niya, parang out of the blues, biglang nag-snap na lang ng ganun. So, intindihin nila siguro doon sa mga Wala na, grabe na. Sa akin, tingin ko, grabe na din talaga si Cayetano. Oo. Kaya lang, yun nga, dapat, ingat-ingat din. Baka mamaya, puta, bigla na lang kung ano-ano yun. Di ba? Di ba sinasabi niya, dahil daw sa kanya, kay Sara Duterte, kaya to si Marcos inanalo, presidente. Hindi, sa totoo lang, oo. Pakinggan nyo. Siya na nagsasabi, Oo. To personally publicly thank Congressman Martin Romualdez for taking me in Lakas CMD and accepting the challenge to be my campaign, my two campaign managers during the last election. Siya mismo ang nagsabi. Kung wala si Speaker Martin Romualdez, hindi siya mananalo. Pero ngayon, inaaway, sinisiraan, pati pamilya gustong patayin. Ganyan pala ugali niya. Pagkatapos tulungan, sasaksakin ka sa likod. Nakakasuka. Walang utang na loob. VP Sara, isang malaking traidor. Bakit kung ganito? Diba? Tsaka sa totoo lang, diba, sabi ko naman, kung hindi sa Marcos, paulit-ulit na lang ako, puta. Kung hindi sa Marcos, hindi ho naging presidente si Digong. Ilan lang ang lamang niya kay Rojas? Tinulungan siya ng Marcos para siya maging presidente. Pero ang tinulungan niya, hindi si Bongbong, kaya si Bongbong natalo. Ang tinulungan ni Digong, si Cayetano, yun nga ang kanyang vice president, di ba? Si Bongbong, ang presidente niya, si Miriam Defensor Santiago. Paulit-ulit. Si BP Leni, ang presidente niya, si Manuel Rojas. Diba? Kampanya ng kampanya, ito si Baba, para iboto ang presidente, si Digong. Sabi nga, si Digong pa nagsabi, bigay pa nga ito si Haba na Baba ng 30 million sa kanya. Para sa kanyang kampanya. Inamin naman ni Digong yan. Kaya pasalamat siya ng todo kay Amy Marcos. Sagad. Wala raw tumulong sa kanyang politiko maliban kay Amy Marcos. Bukod sa pera, naibigay pa yung boto ng mga Ilocano sa kanya. Ilan lang lamang niya? Dahil sa pangako na ipalilibing nga itong si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Yun. Tapos, ano ba naman kasi, Duterte? Ano ba kasi ang nito? Puta na. Marcos, yung Duterte, di pa kilala yung Duterte. Ang tagal ng kilala Marcos. Dahil nga, the strong man yung tatay niyan. Yung Duterte, ano papel niyan? Wala. Inapoint nga lang yan ni Cory Cot di ba? Si Cory Aquino. Inapoint lang yan, kaya nakapwesto yan sa pagkatapos ng martial law dahil yung nanay nito si Digong, dilawan. Nung nakapwesto na, the rest is history na. Ganun nangyari dyan Duterte. Ano ba yan? Hindi kagaya itong Marcos Sr. Talagang iba. Sobrang, para sa akin, pinakamagaling na presidente, Marcos Sr. Pinakamagaling. Sa totoo lang, hindi ako pero talagang pinakamagaling yan. Papatakbo mo yung Pilipinas, puta. Tsaka ang galing talaga, puta. Mantakin mo,
Walang kongreso, walang senado, walang eleksyon. Puta, gano'ng laking tipid ng panahon ni Marcos Sr. Puta. At walang pinagawa yata si Marcos Sr. na tulay na bumagsak. Oh, hindi kagaya ito puta ito si Duterte. Yung tulay dito sa bumagsak. Oh. Maski sa Davao, baksak ng baksak yung mga tulay doon. Bahan. Ay, nako. Magkulab na tayo mga friend. O, to bago tayo magkulab. Ito yung kay Rapi Tulfo. Mga friend. Senator Judge Tulfo Rafi is recognized for his interjections and interventions. You have 2 minutes, sir, for your questions. You may proceed when you're ready. Mr. Witness, are you familiar with the case of Ronel Mas? Opo, napanood ko po yan. At that time, hindi pa kayong NBA director, no? Or not connected to NBA whatsoever. So, tell us briefly, dito sa kaso ni Ronel Mas. Sa pagkaalala ko po rito, itong si Ronel Mas ay isang guro na kung saan siya ay nagsabi na kung sino ang papatay sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay papabiyaan niya ng 50 million. At sa pagkakaalala ko po, ang National Bureau of Investigation rin po ang tumugis at tumuli sa kanya, particularly po ang aming pong opisina sa Region 1. At siya po ay kinasuhan po ng pagbabanta at itinuring po na ang threat niya ay isang malaking threat po. Hindi lamang sa dating Pangulo, kundi po sa ating pong national security. In other words, pinalin siya ng case ng inciting to sedition. And he was arrested warrantless. It was a warrantless arrest, right? Tama po. Okay, so isang guro nagbanta sa dating Pangulo, agad-agad inaresto ng walang warrant. Now, itong yung VP Sara, si Vice President Sara Duterte, na nagbanta rin kay Pangulong Duterte at kay Pangulong Marcos. Anong difference ng dalawa? Well, Malaki. Ang difference ng dalawa, ikaw naman. Kay Sara, hindi lang kay Marcos, pati asawa niya pinapapatay, pati pinsan niya pinapapatay. Eh yung Romel Mas, si Duterte lang ang pinapapatay. Kaya malaking diferensya, di ba? Pero tingnan yung sagot ni Direktor. ang pagkakaiba po nila, itong si Rene Mas ay isang guro, si Vice President, isa naman pong Vice President, at siguro po ito ang naging konsiderasyon kung bakit hindi siya inaresto agad. So, ibig sabihin ng NBI pala ay tumitingin sa tinatawag na special treatment. I cannot So, ibig speak. sabihin hindi pala pata sa NBI. O, yun. Yun ang gusto palabasin ni Rapi Tulfo na pag mahirap, takip agad. Yan lang ang tumbok ng tanong ni Rapi. Pag mahirap, dinadakip agad. Pero pag may kapangyarihan, hindi patas ang batas. Yan yun. No? Magkulab na tayo mga boss. Shout out, Librado Ludovico. This morning, Karoks and all warriors. Aba, yung mga tsinador ang tinamaan dyan sa panalangin ni Senator Rizon Tiberos. Yun nga, wala may iba. David Alimindoha, shout out. Hindi po, Karoks. Maganda po yung dasal ni Senator Ontiveros. Tumatagos po sa puso ko yung mga salita niya. Kaya lang po, may epekto kaya dyan sa mga DD shit na kasama niyang mga senador. Tingin ko po ay manhid na sa dasal ang mga puso nila. Totoo yan, friend. Michelle Edwin Mike, shout out, my friend. Raul Villanada, greetings Kuya Rox at sa inyo may bahay. God bless you always. God bless Raul Villanada. Sa wakas, may direksyon na ang impeachment. May mga lubak pero kayang-kaya kung ebidensyang kontra ebidensya ang labanan. Oo nga. Sila Robin at mga Cayetanos, yan ang mga lubak. Totoo yan. Raul ulit, muli, hustisya para kay Mima. Baka meron na siguro, friend. Oo. Dapat yan, kung sakasakaling madadakip nga yan, Raul, pigain nila yan. Kung sino talaga, sindikato raw, sabi. Ang tumrabaho pinapatay. Laki-laki. Siguro malaki-laki yan. Puta, payat tayo 100,000 dyan.
Jan Balbastro, shout out. We love na talaga. Nilamon na yung utak ng kasakiman at kapangyarihan. Hanggang ngayon, di matanggap na hindi na siya ang Senate President. Totoo. 3J Shop, shout out Nawindang ng matagal sa pwesto kasi akala niya masasagip niya si Sara sa Senate trial. Kaso, ang tadhana hindi mo pwedeng iwasan. Totoo yan, pre. Akala niya, kaya si Bato, putan. Nagkakandara pa si Bato, putan ng Bato eh. Rolando Edralin, shout out. Super garapal sa pagnanakaw mga Duterte family. Harap-harapan at super galing din magsinungaling. Kaya dapat lang na makulong at walisin sila sa pwesto sa gobyerno kasama mga alipores nilang mga senador at mga kontraktor sa Kongreso. Dised, shout out. Gandang gabi sa Rox at sa lahat ng mga ka-warriors. Gandang gabi, Dised. Apolinar Tolentino, shout out. Good evening. And God bless you and your family, Karox. Buhat ng matanggal sa pagka-Senate President itong si Cayetano ay nawala na sa hulog. Mukhang lumuwag na yata ang tornilyo nito. Matagal nang maluwag. Puta na, baka nalaglag na nga eh. Cayetano to. 3JC of sumagot. Kung lumuwag lang sana ang tornilyo, pwede pang pihitin ng plies. Tama bang spelling? Para sumikip na maibalik sa katinuan. Ang kaso, nalaglag na ang kahit sa isang tornilyo niya at di niya mahanap. Malu Pabianak, shout out Good night po tayo sa mga warriors. Congratulations, Honorable Congressman Shell Jokno. Ang galing, chill lang, pero kaswabe ang matalinong pagsagot sa defense. Ponga plus siblings Cayetano. Hay, ang saya ng ating araw. Tagumpay ang mamaya na manaig ang katotohanan. Maraming pinagdadaanan sa kamay ng kadiliman, pero sa huli, si Lord ang mananaig para sa kabutihan ng ating lahat. Kabutihan nating lahat. Amen. Napakasolid nga po ng prayer ni Senator Risa, kaya maganda ang nangyari kanina sa impeachment court. Pansin nyo rin pala, malaki ang ipinayat ni Sara. Sa bagay, sa dami ng kinakaharap niya at pamilya niya, mapa Pilipinas man at sa dahig, ang karma talaga kapag dumapo, wala silang magagawa. Totoo yan. Mary Lebron, shout out. Good evening po, sir, and no skipping ads. Shirley J. Sir, shout out. Parang sira itong senador nato. Palaaway masyado at kung sino-sino ang inaaway. Pangit ang ugali nitong tisoy na to, daig pa ang babae sa sobrang dakdak. Totoo. Bakla nga araw yata eh. Rodelio Alpilor, shout out. Bakit ganyan, Xerox? Hindi naman dapat yan nililis niya yung topic. Bakit hinayaan siyang sus Kawatano, malala ka na, buwisit ka. Malala na talaga. Lahat nagsasabi may tama eh. Apolinar Tolentino. Magaling ginawa ni Kong Shell Jokno. Talagang matalinong tao. Mana kay Jose Jokno. Mantakin mo naman, akala yata ni Robin kaya niyang banggain si Kong Shell. Sorry Jose. Wala kayong point of comparison. Mukhang naka-redeem si Cheese sa pagiging Mr. Portwit sa desisyon niya sa impeachment. Ngayon, mabuhay ka, Senator Cheese. Mantakin mo, pinagtulungan nila si Ponga, Robin at magkapatid na Cayetano si Shell Jokno, pero hindi umubra yung mga legal antics nila. Wala, di na lusot kay Kalat ni Baya, shout out Pastor Jun Lagon, shout out my friend. Good morning Kasani, God bless your family. God bless your family too, Kalat ni PJC Opo. Hello Sir Rox, ang galing ni Kong Jokno. Ipaniliwanag niya kay Pia ang difference ng subpoena at search warrant. Abogado si Pia pero nagtatanga-tangahan kala niya makakalusot. Totoo. Oo. Wala, parang may mga ano na rin, no. Punta ka mo, di alam yung subpoena sa search warrant. Puta.
Eh, di pinaliwanag sa kanila, di ba? Ay, nako. Abogado ba talaga si Pia Cayetano? Ba't di niya alam yung supwena sa search warrant? Putang na. Dinaan sa mga mapalabok na salita, kunwari, mga legal terms, pero di ubra kay Shell. Si Rox, ang layo naman ng supwena sa search warrant. Totoo nga, baka pagtanong lang mema, mema. Talagang nagpapalusot pa si Pia, pero booking naman siya. Siya rin ang napapahiya. Totoo. 3J Show ulit to. Finally, sa Rox, nagsalita si Erwin Tulfo sa ginagamit ng mga senador judge ang impeachment trial sa oras para sa kanilang personal agenda. Tama nga naman, kung gusto ni Cayetano nabanta si Matirag, di gawin niya doon sa regular session nila sa Senado, hindi doon sa trial. Ang dapat lang talakayin o pag-usapan sa trial, ang kaso ni Sara. Yun lang ang dapat topic. Kung si Pia gustong magdrama, sa regular session niya gawin. Kahit magdamag siyang maglitanya roon. Sinasadya talaga ng mga Cayetano ang ganun para maiba ang topic sa trial. O di kaya, palawigin ang trial. Pero sa Rox, ang mga senador judges naman, hindi bobo. Para di nila magets ang ginagawa ng magkapatid na Cayetano. Pinapadama lang sila ni Quezon de Bola para walang masabi. Pero pag nainis na, kinakain na rin sila, di ba? Sabi agad ni, may matagal ni kakangakak ng kayang ubusin ni Cayetano yung magdamag sa kadadaldal eh. Oo, totoo. Pinigil na siya ni Cayetano. Dalawang tanong ka na lang dalawang question ka na lang tapos. Kung pababayaan ni Chis Cudero DJ Show ulit si Rox. Ayan, nag-grant ng Senado ang subpoena request ng prosecutor, yung financial record ni Sara. Aba, maganda yan. Ang tanong, magkukumplay naman kaya ang mga institusyon sa subpoena? Makikita natin ngayon kung sino ang tunay na boss. O, di ba? Magkukumplay yan. Pero may balita ano ko to? Magreklamo daw sa Supreme Court yung mga senator judges, sila Baba, Camille, Loren Legarda, napigilan ang pag-i-issue ng subpoena sa mga bangko. Ano naman to kami? Gaano katatangan po tayo mga yan? DJ Show po ito. Itong 10K ni Cayetano, binuking ni Auntie Claire. Itong si Cayetano, nagmayabang ng 10K sa mga Pilipino habang campaign season noon. Tapos nung nanalo na, hindi na inaasikaso, pinabayaan na. Tapos sa Malacanang sinisisi. Yun nga, talagang sira ulo. Ibang klase talaga ito si Alan Peter. Ang hilig ipahig ng iba, ang kanyang mga kapalpakan. Hanggang sa umabot na nag-stage siya sa barila sa Senado. Aba kung pinalo up niya sa Kongreso ang kanyang panukalang 10K pina-approve sa Senado tapos sa Malacanang, ang saya sana ng mga tao. Kaso propaganda lang yun, propaganda niya lang yun noong eleksyon. Si Alan Peter ay isang tuso. Alam mo, may katapusan yan at malapit na. Baka hindi naabuti ng Pasko sa Laya yan Rogelio Asuncion, shout out. Pure impeachment lang sana ang pag-usapan dyan. Kapag irrelevant, na-stop na agad ni Cheese. Sayang oras, panahon, pera, di ba? Karox, yun nga. Rogelio ulit, Karox, kapag sa simula pa lang ay hindi about impeachment, stop agad sana ni Cheese, yun nga. Rogelio Asuncion. Reynaldo Gonzalez, shout out. Kung di ba naman Apple, si Pia, sinight pa yung landmark ng ama ni Kong Chiel. Siyempre, walang hindi masasagot at mababara siya. Nagdudunong-dunungan, tanong niya, kahihiyan niya. Totoo. Mas yung kanina, yung defense lawyer, sus, Maria Joseph.
Wala. Reynaldo Gonzales. Sa katotohanan kasi, si Kong Shell, walang makakapigil sa katotohanan kahit na may katupakan ang mga magtatanong. Ano ba, Sir Rox, pag kakaiba ng katotohanan sa katupakan? Serious question lang, Your Honor. Reynaldo ulit, oh. Bulyonaryo na si Cayetano. Ikaw ba naman ang magbenta ng isang kalderong kikiam na buong Asian countries? Kaldero pa lang 55 million na, kikiam pa kaya? Sana all, 3J Shop ulit, oh. Sir Rox, sunog ang magkapatid na Cayetano kay Jokno. Sunog na sunog, tostado pa. Matalino pala ito si Atty. Jokno, graduate ng magna cum laude sa USA. Malinaw, magsalita at magpaliwalag, hindi tulad ni Pia, ang daming pasakalye. Tinuruan tuloy si Pia ni Atty. Jokno kung ano ang difference na subpoena at warrant of arrest. O, diba? Hindi, nagtatanga-tangahan lang yan. Bagay naman sa kanilang magkapatid. Whiskey, shout out. Magaling talaga si Shell, Jokno. Yan. Jokno yan. And it shows. Jojo Tol, shout out. Good day, Tol. Subscriber, as expected talagang on the way to be impeached si Sarah. Natin. 3J Show ulit, oh. Sir Rox, ito si Kimo, ang tapang, di ba? At ang yabang noon sa imbestigahan niya si Atty. Lotok. Yung witness ang iniimbestigahan. Di ba ang yabang niyang sabihin siya raw ay isang komunista? Ngayon, na-alarman DND Teodoro, pinaiimbestigahan ng AFP ang status Kimo bilang reservist. Ngayon, nabahag ang buntot ng ideology lang daw na komunista ang ibig niyang sabihin at hindi daw siya parte ng Communist of the Philippines. Ang yabang mong paandaran si Atty. Lotok, tapos ngayon, ideology lang? Ay, kala ko ba siling labuyo ito? Wala yung sili. Yung kanyang et-et, nakita, siniliit na sili. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, Analisa Apolinar, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend, ha? Ayaw ni Friend Shervin. Sir Rox, Impong Basyang, Team Tedeli po, muli po yung makikihataw at makikihambalos sa mga tetano po ng bayan, ang grupo po ng mga halimaw na talagang ayaw pong magpaawat, ang mga pinutukan po ng lintik na pesting yawa. Hoy, Kulokotoy, alias Taong Grasa, naku talagang sarap ahitin ng pang-araro ang balbasarado mong pagmumuka. Baka sakaling ikaw mag-itsurang tao na pinutukan ka ng lintik. Sobra mong angas bata. Ano pa ba ang pwede mong ipambala para ikaw makalusot sa katakot-takot na anomalya na kinasasangkutan mo? Sa totoo lang, ikaw talagang dinadaan mo na lang sa sindakan at tabil ng bunganga mo, pero alam mo, Kulokotoy, wala kang lusot. Huli ka, balbon. Sa ayaw at sa gusto mo, ikaw nalalapit na rin sa bingit ng Himas Rehas. Totoo yan, Deli. Mabubuo na ang Team Bukbok, sama-sama na sa Oblo. At mabuti nga yan sa inyo, mga alagad kayo ni Satanas. Gusto na naming matahimik na bayan. Sawang-sawa na kami sa sobrang sukang-suka na purong pagmumukha ninyo na lang ang na nakakasuka ang nakikita namin sa araw-araw. Mga leche, mga buwisit. Ikaw, Cayetano Ermitanyo, magpakatino ka na naman. Yawa ka, kung ako ang head ng mental facilities, ako mismo kakaladkad sa'yo at pilit kitang ikukulong sa loob bago ka pa makapangagat at makapanakit na leche ka. Malapit na yan. Tsure, no? Sobrang sakit sa ulo namin sa'yo sa kainayupak ka. Pwede, lumayas ka na dyan. Pwede ba? Sobrang sira araw namin. Nakikita lagi ang pagmumukha mong isang pusakal na salot ng bayan. Leche, kinam. Ulo tiya daily. Eddie Luna, shout out, my friend.
Hello Karox, kumusta na? At magandang araw muli sa inyo dyan. Natatawa na lang ako dyan kay Kawatano pati ni Pampilo Lacson na papag-initan din. Di kaya Tano parang wala na maisip siya. Wala siya maisip siya na masabi lang basta makapagsalita lang. Parang nauubusan na siya ng masasabi lang. Wala na yan, Karox. Kung sa boxing yan, sumusuray-suray na kahit nakakasuntok pa. Suicide na rin yan sa pangangatwiran. Malapit na rin niyang maghimas ng malamig sa rehas. Abangan sa lahat ni Xerox. Sabi nga ni si Ronald Llamas, parang ito raw si Kawatano, suicide bomber. Tayo nagbaliw po na. Di Luna ulit Karox, pati ako, masisira na rin ang ulo dito kay Kayatano sa pakikinig. Diyos ko po, kaya ganyan si Kayatano kasi nararamdaman niya na magkakabukingan na sa darating pang ilang araw. Totoo yan, Di Luna ulit Sabi ko nga, Karox, pagka nakalusot si Sayad at na maging presidente sa 2028, huwag na kayong umasa na magkaka-eleksyon pa at masahol pa sa martial law ni Marcos Sr. ang gagawin niyan. Ang bilyon na pera ng Pilipino na nakawin lahat yan, ang pumalag, tigok yan. Ang gagawin nila, sabihin na may topak. God bless you. God bless us, Karox. Di Luna ulit Tama na 3 comment, Karox. Kakaya naman sa nagbabasa. Salamat, Karox. Kumusta lang sa inyo? Ay, nako, Di Luna, my friend. Mission accomplished, mga friend. Friend, Amy Bingson, Dolor Garcia. Emans Kalolanak, shout out, ha. Hanggang bukas po muli. God bless. Ay, nako, ewan. Kailan matatapos itong putang ng trial na ito? Simple-simple putang na. Nararapat pa bang maging vice-presidente kaya itong klaseng may sira sa ulo? Yun na lang tanong dyan Tangina. Good night. Dasal.